again. Born again is ipinanganak muli or nabuhay muli. Ayan, born again. Pag sinabi kasi born, nabuhay muli or ipinanganak muli. Again, rebirth. Ibig sabihin rebirth. So, paano sinasabing ipinanganak muli? This is a question of maraming tao na paano ipinanganak muli, ipinanganak na tao. Pero sa totoo lang, yung question na yan, mga kapatid, ay question din ni Nicodemo. Ito meron talaga dito si Nicodemo. Ngayon meron tayong Bible. Dalawang Bible po ito, mga kapatid, brothers and sisters. Ito po ay MBB English Tagalog. Sabi dito, si Nicodemo isang expert of the law. The Bible said, principle of the Bible is pag-uusapan lang natin kung ano ang born again. So dapat maintindihan po ito ng napakaraming tao kasi ito po ay isang katanungan na matagal ng pinag-didiskusyonan. Pero hindi naman talaga dapat diskusyon kasi ito po ay katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Dati pinag-aawayan kasi or dinidebatihan ng mga religious, sabi nila ay sila yung nauna kasi sila yung talagang totoo, yung Catholic, sila sa Roma, mga nagtuturo, mga pare. Yes, ng Biblia naman talaga ay nanggaling sa Vatican, Roma. Pero haba ng study dito, no, kung ating tatalakayin ay hahalakayin. So, sa mga next natin na mga study ay discussion about sa kung saan nagmula, kung saan, or kasi may mga pinagmulan. So, pero talaga, ang totoo, ang pinagmulan ay ang Diyos. Amen. Ang pinagmulan ay ang Diyos. Bakit pa natin kailangan ulituhin ang ating isip? At ang Biblia ay nagsasabi dito, si Nicodemo. Sabi dito, may isang Pariseo na nangangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus, sinabi, Rabbi, malalaman po namin kayo'y isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang nakakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyong Diyos. So, ibig sabihin, si Nicodemo, expert of the law, tagapagturo ng Biblia or tagapagturo ng mga religion, si Nicodemo ay nagtanong talaga kay Jesus, no? Nagsadya sila, ang sinabi, Rabbi, nang ibig sabihin, Ginoo. So, dito, sabi niya, sumagot si Jesus, tandaan mo, sinasabi kong ito, malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So yun maliban. Sabi sa English, dito lang, in English natin, dito sa John 3:3, Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God without being born again. So in English, born again. Sabi ni Jesus, hindi kayo makikita sa kaharian ng Diyos maliban na ma-born again kayo, may pananganak. So ang born again ay hindi reliyon. Nakatulad ng pinagdidibatehan, ito ay command ni Lord Jesus na kailangan ma-born again. Kasi sinabi po dito is, sabi ni Nicodemo, tatanong naman si Nicodemo, paano ipapanganak mang muli ang isang taong matanda na? Yan ay tanong ito ng mga karamihan sa panahon natin ngayon na paano maipapanganak ang isang tao nga naman matanda na? No? Paano maipapanganak muli? Ay pinanganak na tayo, sabi dito. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. So napakalinaw. It's very clear question mark din po natin itong lahat, no? Sagot naman ni Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, maliban ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So dito sa John 3:5, sabi ito, how can a grown man be born again? Nicodemus asked here, certainly cannot enter his mother's womb and be born a second time. Diba? Hindi na maipapanganak niya ng second time kasi naipanganak na nga daw. So ito din pinaliwanag ni Jesus Christ. I am telling you the truth. I am telling you the truth. Diba? Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. I am telling you the truth. Jesus said that no one can enter the kingdom without being born again in the water and in spirit. Water and spirit. Kailangan may ipanganak sa espiritu at sa tubig. Sabi na dito, a person is born in a physical human parents, but
O, diba? Ito na daw, pinanganak na tayo ng ating magulang. Ito yung explanation ni Jesus Christ, brothers and sisters. Pinanganak na daw tayo sa flesh, being a biological parents, pinanganak tayo ng ating mama, di ba? Kaya may mama tayo, may papa, pinanganak na nila tayo. At ito nga yung flesh. Pero ang tinutukoy pala ni Jesus Christ, kailangan to be born again in spirit and water. So yan po ngayon ang ating tatalakayin na kailangan. At sinabi po dito, sagot naman dito na sa 6 na tayo. Ang taong pinanganak sa laman ay laman nga, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Sa 7 tayo, huwag kang magtaka. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat. Sinabi ko, kayong lahat. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat na taong may buhay, lahat na taong nilikha, lahat na tao dito, lahat kailangan ma-born again. So, Jesus come to the world, hindi para magdala ng reliyon. Walang dinala si Jesus na religion dito, mga kapatid. Kundi ang dinala ni Jesus is relation sa Kanya. Kailangan tayong ma-born again in spirit and truth. Why? Bakit kailangan? So, ang alam lang ng mga tao ngayon is born again. Di ba? Born again. Kasi bakit kailangan ma-born again tayo? Bakit kailangan ma-born again? Ito ngayon ang tanong. Ano ba talaga? Bakit kailangan ma-born again? Bakit saan nagsimula? Bakit ganun? Kasi sabi na ni Jesus, kasi sa panahon ng lumang tipan, wala namang nagpakilala na kailangan ma-born again. Diba? Ito yung mga turo ng mga Roman, mga Catholic, na nagtuturo lang sila na mga Roman Catholic kasi dito sa lumang tipan may mga pari, ganyan. Pero ngayon, si Jesus na, pumunta si Lord Jesus dito, nagturo ng kaligtasan. At nung nagturo si Lord Jesus ng kaligtasan, kasi si Jesus yung fulfillment. Yan ha? Sisimulan po natin. Jesus is the fulfillment. Why? Walang tao na kayang magbayad ng kanyang sala. Meron tayong sinasabi na originality, sin. Sinful nature tayo. Saan nagmula ang ating sin? Sa ating inono. Kung pasimulan natin yung Genesis dito, saan nagkasala ang tao? Sa panahon ni Adan at Eva. So, sisimulan po natin, huhulukayin natin, bakit kailangan mabuhay muli, maborn tayo. Patay ba tayo? Papasukin natin yung Genesis 3. Sa Genesis 3 na po tayo mga kapatid. Kasi dito magsisimula kung bakit namatay tayo. Bakit kailangan ma-born again? Kasi kung kailangan ma-born again, namatay. Di po ba? So bakit? Sisimulan natin kung bakit kailangan natin ma-born again. Anong dahilan? Sa Genesis 3, tignan po natin kapatid. Genesis 3. Sa Genesis 3. Mahaba-haba po ang pag-aaral natin dito mga kapatid. Ito na. Dito na natin simulan. Bakit namatay at kailangan ma-born again? Ito. Sa 3, sinabi, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. So merong utos ang Diyos, merong command. Dahil si Adan at saka si Eva ay malayang nakakapag-usap kasi sila ay nasa Garden ng Eden. No? Malayang. Kasi wala pa silang kasalanan. Nasa banal pa sila na lungsod. So, kaya ang Diyos nagbilin kay Eva na ganito. Sabi niya ganito, huwag kayong kakain ng bunga na nasa gitna ng puno na yun. Gusto ko lang i-correct. Hindi mansanas. Bunga lang. Walang mansanas. No? Wala nakalagay na mansanas. Bunga lang. Diba? Ngunit sinabi ng ahas, ang ahas kasi ang pinakatuso sa lahat, ahas. Ahas ang ginamit. Kaya nagkaroon ng deceitful, panglilin lang. Diba? Ngunit ang ahas, sabi ng ahas, hindi totoo yan. Ahas ha? Ano ang meron si ahas? God between serpent
Ang Diyos nagsabi ng totoo. Ang Diyos ang nagsabi ng totoo. Pero si Satan na nag-anyong ahas ay sinabi niya hindi totoo. Diba? Twister. Binaluktot niya yung sinabi ng Diyos. Sabi niya, nilihis niya, sabi niya, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Iyon na, ha? Diba? Kasi ang sinabi dito, sinabi ng Diyos, huwag kaming kakain. Nihihipuin man ang bunga nito, kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Take note, sabi ng Diyos kay Eva, kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. So, the first death, mamamatay sila. The first death, yan, mamamatay, ha? Pero sabi ng ahas, hindi. Hindi kayo mamamatay. Basahin natin in English. In English, brothers and sisters, para merong, yan, sabi na. The snake replies, that's not true. You will not die. God said that because He knows that when you eat, you will be like God and know what is good and what is bad. So, hindi kayo mamatay. Sabi, you will not die. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo kapag kinain nyo ang bunga. Sabi naman ni Snake, hindi kayo mamamatay. Yan. The deceitful is nagsimula. Ang panliling lang sa panahon pa lang ni Eva. O, so dito, babasahin po natin. Ang punong kahoy ay napakaganda. Oh, ayan na, nagnasa na, nagkaroon na ng desire si Eva na, ay, paglingon niya, the second time, kinita niya, ba, maganda yung bunga. Napakaganda ng bunga. Mga kapatid, diba? Napakaganda ng bunga. Nakita nito ni Eva. Nagkaroon na siya ng desire, nagnanasa, oo nga naman. Sabi niya, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din